Yan. Ay masusulit naman po yung ating pag-aalaga nito ang ating kalamansi. Dahil yan po, buo po yung mga maliliit po natin mga buko tsaka ilang pong mga malalaki. Kaya siyempre talagang hindi talaga maiiwasan na mape-perfect po natin ang ating pong pag-aalaga. Kahit man po yung mga matatagal na pong nagpapabunga ng kalamansi, marami rin po talagang nasisira po ang kanilang mga bunga. Hindi po talaga nila po nape-perfect na wala pong sira. Kaya lang, mas maganda po talaga yung talagang kokonti yung sira kumpara mo doon sa marami. Dahil syempre, kaya po tayo nag-aalaga para maiwasan po natin po yung marami pong nalalaglag o nalalagas. Kumusta na po kayo mga katribya? Welcome po sa aking YouTube channel. Magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga bagong subscriber. Pati na rin po sa mga suki na po nating nanonood dito pong ating pong vlog ukol po sa pag-aalaga ng ating kalamansi. Ngayong umaga mga katribya, tayo po ay maglalagay po ng ating abono ng ating pangalawang paglalagay. Dahil 2 months na po siya mula po noong ating mga katribya na malagyan po ng ating abono. Ang ating gagawin ay salisinan, yung isa nating una ay ang ating organic at yung pangalawa naman mga katribya po yung ating abonong puti. At para po makita natin mga katribya, kasi po yung abonong puti, isa po yan na maganda rin po siyang magpabulaklak at magpabulas ng ating kalamansi. Ngayon doon po sa ating po mga ka-farmers, mga katribya, kung pwede ba ang purong organic? Pwede naman, dahil ngayon ko lang po uli siya mga katribya po lalagyan po ng ating puti para po mapabulaklak po natin siya uli ng mas marami. Dahil bagamat meron tayo mga katribya po mga bulaklak na lumulusot, pero sasamantalahin na po natin ngayon pong tag-araw yung pong paglalagay po ng puti, kasi ang puti mga katribya po yan po ay nitrogen. Kaya kung siya po ay nitrogen, para po mag-produce po siya ng maraming bulaklak. Dahil nag-i-spray naman tayo ng ating kalamansi para meron po tayong pang July. Yung kasing ilalabas ng bulaklak na ito ay aanihin naman po natin mga katribya po ng July. Ito po ay may presyo pa. Kumbaga mga katribya, malilis po tayo sa dami po ng bulaklak sa panahon po ng Agosto tsaka ng Septembre. Target po natin June at July para at least yung pong ating kalamansi puno ng bunga. Umulan po ng malakas po na ulan po ng buwan ng Mayo, na kung saan ay diyan lahat ng kalamansi ay mamumulaklak. Medyo makokontrol niya ang pagbubulaklak dahil meron po siyang sunong-sunong na bunga mga katribya. Yun po yung technique o pamamaraan po na ating pong ginagawa sa ating kalamansi para hindi po natin matsempuhan po yung kabagsakan ng presyo. Noong nakaraang taong kasi mga katribya, hindi po tayo nagsabog ng ating ikalawang pagsabog. Isang sabog lang ating nagawa simula po noong nakaraang taon. Pero noong ngayon ay magdadalawang sabog po tayo. Nagumpisa tayo ng ating pagsasabog po noong January. Ngayon ay ating pangalawang pagsasabog para naman doon sa ating mga buko sa bunga po na natira. At least para mabilis po siyang lumaki at kumapit. Kaya puti po yung ating isasabog natin ngayon. Yung ating ilalagay sa lahat lang po noong madadaanan po ng tubig, tayo maglalagay mga katribya na hindi po nadadaanan ng tubig, lalo na pagka ganitong puti, dahil hindi po siya malulusaw pagka tayo nagpatubig, dahil di siya maaabutan. Kaya kailangan doon sa daanan ng tubig natin siya ilalagay. Ngayon sa tag-ulan, kahit sa mo iwas-iwas pwede, dahil kalat na po yung ugat niya. Tsaka umuulan, malulusaw na siya sa basa sa pag-uulanan. Pero pagka ganito,
Doon muna tayo sa daanan ng tubig. Ito ay pang suporta lang po natin. Mapalabas uli natin po ang kanyang bulaklak para sa ating another po na pagpapabunga buwan ng ating July, June at July, para malihis tayo sa mababang presyo. Doon sa nag-comment ng ating kalamansi, ang comment niya, kala ko ba Katribya magaling ang organic insecticide na ating ginamit. Actually, itong ating ginamit mga Katribya hindi po organic insecticide. Dahil sa ating organic insecticide, atin po siyang tinesting, sinubukan, hindi pa siya ganun ka-improve. Kaya yung ating dati pa rin gamot ang ating ginamit. Ngayon, ang isa naman po naging sanhi, bakit po yung ating kalamansi ay marami po siyang iba yung nalaglag, nagkaroon ng tusok nung nag-uulanan. Naulan po yung ating gamot. Tapos ayun, doon nakaporma po yung ating mga insekto. Hindi natin maiiwasan talaga na sa pag-aalaga merong nasisira, merong nalalaglag, pero majority naman po ang buo. Doon sa isa nating farm, walang problema po doon dahil yun din po ang gamot na ating pong ginamit, pero mas marami po yung naging buko niya. Importante tuloy-tuloy ang ating pong pagpapabunga ngayon pong tag-araw, para masulit po yung ating pagpapatubig at yung paggamit ng atin ng pag-i-spray. Ayan, dahil pong mga bulaklak uli na lumalabas, dadami uli yan pag nakain po yung ating pataba. Ayan, dahil rin pong mga supang na may mga sunong. Lagay-lagay tayo ng ating pataba. Ilalagyan po natin ay 700 puno, 7 sako ng puti ang ating ilalagay. Pang suporta na rin yan doon sa ating bulaklak at pati na rin sa ating mga dahon. Katulong po niya ang ating organic fertilizer, dahil ang organic natin habang yan ay tinutubigan, doon siya nagre-release, doon niya kinakain po yung ating pataba. Matagal po ang gusar ng ating abono. Actually, kahit di tayo maglagay po ng ating pataba na ito, kakain at kakain pa rin po siya ng ating pataba dahil meron pa tayong organic. Kaya lang sinasamantala po natin po yung panahon para hindi po masayang po yung ating pagpapatubig, mga katribya. Habang tag-araw, yan ang the best ng paglalagay ng ating abono para magbulaklak, magbunga.
Okay, tayo ng ating pataba mga katribya. Ayan, dahil pong mga bulaklak. Spray na tayo uli. Kaya hindi tayo hihinto ngayong tagaraw sa pag-aalaga, dahil dyan po lamang tayo po pwedeng makatsyempo na magandang presyo sa tagaraw. Sa tag-ulang kasi mababa ang presyo ng kalamansi, kaya dyan lang po pwedeng sumingit ang mga farmers. Yung pag-aalaga ay ang pag ganyan tag-araw. Kung kasi ito mga katribya po, ang ating kalamansi ay 3 taong mahigit na, kaya maraming dakot na. Siguro mga nagre-ratio tayo ng bawat puno ay kulang-kulang 1 kilo, mga kalahati mahigit. Yung ating kapaglalagay, kabila naman po yan, para pag tayo nagpatubig mga katribya, kakainin na niya uli yung ating pataba. Okay, babulaklak ulit tayo, basta't diretso lang ang ating pong pagpapabunga. Kung ilan po yung kanyang matira, yun po ang magiging inaasahan natin na magiging harvest. Importante yan, huwag po mawawala ng ating patubig, dahil yan po ang importante sa kalamansi ngayong tagaraw. Mga katribya, marami rin po mga buo ng ating kalamansi. Hindi po natin masasabi po na kung saan ay majority po yung nasira. Although meron talagang natusok, meron nasira, pero mas marami naman po yung ating natira mga ka-farmers. Ay masusulit naman po yung ating pag-aalaga nitong ating kalamansi, dahil yan po buo po yung mga maliliit po natin mga buko, tsaka ilang pong mga malalaki. Kaya syempre talagang hindi talaga maiiwasan na mape-perfect po natin ang ating pong pag-aalaga. Kahit man po yung mga matatagal na pong nagpapabunga ng kalamansi, marami rin po talagang nasisira po ang kanilang mga bunga. Hindi po talaga nila po nape-perfect na wala pong sira. Kaya lang, mas maganda po talaga yung talagang kokonti yung sira kumpara mo doon sa marami. Dahil syempre kaya po tayo nag-aalaga, para maiwasan po natin po yung marami pong nalalaglag o nalalagas. Pero importante mga katribya po, itong mga natirang buo na ito ay lumaki at huwag malaglag. Kaya po yan ang ating sinusuportahan ng ating abono, para po maprotektahan po natin po yung kanyang mga buko na lumaki. Ayan. Kasi kawawa po mga katribya po ang kalamansi natin kung lahat po ng bulaklak po na yan ay magtutuloy. Maaga pong tatanda ang kalamansi po ninyo, at saka hindi po siya makakalaki ng husto yung bunga. Kasi ninyo, pagka sumobra dami po ng bunga ng kalamansi, yung size po ng medium hanggang doon na lang siya. Kaya kinakailangan po ipapitas po ng may-ari o pabawasan para lumaki po yung kanyang pansunod. Dahil kung yun ay kanyang palalakihin, ang mangyayari po doon, hindi nalalaki ang kalamansi. Lilintog lang siya, kikinis ang balat, pagkatapos yon, bandang huli po mga tribya po ay mahihinog na ganun lang ang size na maliliit. Pero malaki po ang nagagawa rin po ng ating pong mga foliar na ating pong ini-spray, para po yung ating kalamansi ay manatili po siyang berde, tapos lumaki ang bunga, makatulong doon sa ating kalamansi. Ayan. Maganda rin po yung naging buko nito. Wag lang po natin mga katribang titingnan po yung mga nasira. Talagang manghihinayang ka, hindi po nakaukol sa iyo yung mga sira na yun. Ang nakaukol po sa atin yung pong mga buo na kung saan ay yun po ang ating pinagtiyagaan na ating pong ma-spray at maalagaan. Kumbaga yung pong may sira ay bayaan na po natin yan sa mga insekto.
Dahil kung hindi naman masisira ang kalamansi at yung po mga bunga niyan, baka hindi na po mabili. Baka pagdating po ng tag-araw na ganito, halos mababa ang presyo ng kalamansi dahil lahat ay nagtuloy. Kaya talagang yung pong insekto, yan po ay tumutulong din yan na nagpapataas po ng presyo ng kalamansi dahil sa mga maninira. Kaya tuloy-tuloy lang, tiyaagaan lang din po mga katribya ang ating pong pag-aalaga. Tapos siyempre yung pong ating pong maintenance, kailangan po yan, huwag po mawawala. Ito po yung ating kotsok o yung matanda na po nating kalamansi na kung saan natin ating pong naitanim. Tingnan nyo po yung katabi, ang laki na niya. Kung maganda po yung punla niya, ito yung laos na punla, hanggang ngayon ito po ang tsura niya, ayaw niya lumaki. Kaya nga po tayo, kapag ka po hindi po maganda ang punla ng inyong kalamansi, mahirap pong palakihin, mahirap recoverin dahil nandun na po yan sa punla o sa kanyang ugat. Kaya kagaya po nun, itong mga katabi niya, nagtaasan, naglakihan. Bukod tangi siya lang po yung burit na maliit, tapos yung kanyang bunga maliliit din. Kaya marami rin po ang ating natira sa ating inaalagaan. Kaya ayan, no. Sulit na rin po yung ating pong pagod. Kailangan lang natin ito, susuplayan na po natin ng ating pong pagpapatubig. Ngayon pong tag-araw, hindi na po kailangan natin po ang pagtitigang, dahil po yung ating abono hindi man kailangan po at tinitigang yan. Basta't lagi kang nagpataba o lagi kang nagpapatubig, ay sigurado mayari pinaglalabas din siya ng bulaklak. Kada tubig nyo, maglalabas po yan ng mga bulaklak. O kaya yan, meron tayong mga labas po ng mga bulaklak ng ating pong kalamansi. Kaya kailangan lang alagaan lang po natin siya ng ating pong pag-i-spray. Alam nyo mga katribi, ang kalamansi pagka po hindi nyo in-spray, wala pong ititira po sa inyong bunga niya, kahit isa, sa maniwala kayo o sa hindi. Dahil ang tindi po ng mga insekto po ngayon, hindi po biro. Ini-spray mo na, ilang araw lang, lipas na ang gamot mo, aatakihin na kagad po yan ng ating mga insekto. Sa kahit namuti sa bulaklak ang inyong kalamansi, ay talagang halos wala pong matitira pag inyo pong pinabayaan. Kaya hanggat hindi pa natin hawak mga katribya yung benta ng ating pong kalamansi, hindi ka nakakasigurong iyo pa rin ang kalamansi mo. Dahil sa dami po ng ating kalaban, lalo na sa ating pong mga bunga, at pagka pinipitas na, may kalaban pa rin yung pong mga maitim ang ulo. Paano po mga katribya? At tapos na po tayo ng ating pag-i-spray ng ating pong kalamansi. After naman po nito, pag-spray itong ating pagpapataba. After naman po nito ay ating pagpapatubig para po maglabas uli siya ng panibago uling bulaklak. Pang July naman po natin yon. June and July yung lalabas nito at may presyo pa, upang hindi po masayang ang buong tag-araw natin na magkaroon tayo ng ani. Kaya sulitin na po natin ang ating pong pag-aalaga mga katribya, para po continuous ang ating harvest sa loob po ng isang buwan. Kaya marami-rami ang natira ng ating pong bunga. God bless po sa inyo lahat. Kita-kita po tayo po bukas. Bye bye.